baha at landslide na itala sa Hilagang Luzon dahil sa bagyong Karina. Metro Manila nakaranas din ng malalakas na ulan. Kumalat na malisyosong video na kamukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginamitan umano ng artificial intelligence ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Panukalang batas na magbabawal sa operasyon ng Philippine Gaming Offshore Operators o POGO sa bansa, pinamamadali na. Suspended Banban Mayor Alice Guo humingi ng paumanhin kay Senate President Francis Escudero kaugnay ng pahayag na kumukwestiyon sa mga senador. Senator Escudero nanindigang dapat dumalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ang pagpapatigil sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators na marahil ang pinaka-nagmarka sa mga sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kahapon. Bagamat marami ang natuwa, abinado ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na malaking hamon ang pagpapatupad ng POGO ban. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Kabilang sa pinalakpakan sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag nito kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Sa taunang ulat sa bayan, ipinag-utos ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang tuluyang pagbabawal ng operasyon ng POGOs sa pagpasok ng 2025. Kaalinsabay nito ang paggawa ng paraan upang matulungan ang mga kababayang maapektuhan ng hanap buhay bunsod nito. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Aminado ang PAGCOR, malaking hamon ang pagpapatupad ng ban sa POGOs, partikular na sa aspeto ng mga mawawala ng hanap buhay. Ito ay bagaman handa naman ang PAGCOR na sundin ang direktiba ng Presidente. Ang totoo, malaki pong hamon sa akin ngayon yan kung paano ko mapapatupad yung utos niyang pagpasok ng taon, wala na pong mga IGL sa Pilipinas. Batay kay Tenko, nasa 40,000 manggagawang Pilipino ang maaapektuhan ng ban sa POGOs. Samantala, suportado naman ng mga kongresista ang desisyon ni PBBM kaugnay ng ban sa POGOs. Well, positive ito na ibaban ang POGO. Kaya natutuwa ako na mabanggit yan, maibaban ang POGO at the end of the year. Bagaman natutuwa sa hakbang ni PBBM, naniniwala rin ang ilang mambabatas na dapat pa ring magpasa ng batas na tuluyang magbabawal sa POGOs. Gayun din ang ipagpatuloy ang investigasyon ng Kamara kaugnay ng iligal na gawain at mga kriminalidad na iniuugnay sa POGOs. Kasi we must put people or hold people accountable, yung mga nasa likod ng pamamayagpag nitong mga illegal na POGO na ito, dapat managot. Meron diyang mga involved na ahensya ng gobyerno, meron diyang involved na membro o nandun sa hanay ng ating Philippine National Police, meron tayong diyang apparently involved na mga taga-LGU, barangay kapitan, konsihal, mayor, at marami pang iba. It wouldn't hurt also if the legislative branch, through the Senate and the House, do decide to ban POGOs. This would be a more definite stand. So we leave it po to the leadership. We'll have to see how it goes. But consensus po, we saw welcome na welcome po yung position ng President. Dapat i-take yan bilang cue ng parehong houses of Congress na talakayin na sa lalong madaling panahon ang mga panukalang batas para ipaban ang mga POGO. Positibo naman ang pananaw ng law enforcement agencies sa naging desisyon ni PBBM sa POGOs. Well, masayang-masaya kami, especially yung mga miyembro ng law enforcement
agencies, the Philippine National Police, yung Bureau of Immigration, and NBI, and especially yung PAOK. Kasi malaki na yung hirap natin dito. At bukod dun, siyempre, nalalagay din sa peligro yung mga buhay ng mga ahente natin tsaka yung mga operatiba natin dahil alam naman natin na hindi basta-basta sindikato. Batay sa PAGCOR, 48 ang legal na nag-ooperate na POGO sa bansa o tinatawag ng Internet Gaming Licenses o IGLs ngayon. 402 naman ang illegal POGOs. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaramdam ng ginhawa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos ipagbawal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine offshore gaming operators sa bansa. Suportado din ng National Capital Region Police Office ang deklarasyon ng Pangulo na iban ang POGO. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Itong pronouncement ni Presidente talagang sobrang kinagalak namin dahil at least nabawasan yung bigat nung dinadala namin. Parang natanggalan ng malaking bato sa dibdib ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa ginawang pagpapatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nabawasan ang bigat na dinadala nila kaugnay sa mga naging biktima ng iba't ibang uri ng krimen sa POGO. Kami yung mga nakaka-interview ng mga biktima nung torture, kami yung nakaka-interview yung biktima nung scam, kami yung nakakita ng mga taong sinaktan nila, yung mga pinatay nila, yung mga napupuntahan namin, ang mga tinapon na patay. Kami yung mga nakakakita nun. Ipinunto pa ni Yusek Cruz na dapat ding mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng iligal na aktibidad ng POGO sa bansa. Yung mga pamilya, kailangan at least mabigyan natin sila ng hustisya. Yung iba kasi umiiyak, especially yung mga nalo-loan scam. Ito pinaghirapan nila and then tapos kukunin lang ng mga scammers na to. Naniniwala din si Yusek Cruz na sa pamagitan ng Whole of Nation approach o pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na ng local government units, ay mapipigilan ang muling pag-usbong ng mga illegal na POGO matapos na iban ito ng Pangulo. Basically, yung mga law talaga, like yung local police, yung local government executives na yan, sila yung basically nakakaalam na may POGO operation sa isang lugar. Sa mga indicators lang, makikita nila yan. Like, halimbawa, yung nag-ooperate sila paggabi, bukas ang ilaw paggabi, ang taas ng mga bakod, tapos marami mga foreign nationals na nagkalat. So, those were some of the indicators na pwede nilang gamitin para hulihin nila o pa-stop nila yung POGO operation. So, sa tingin ko, pag sama-sama, napakadali na itong trabaho ito. Hindi naman nagpapabaya ang National Capital Region Police Office sa pag-ooperate laban sa mga illegal na POGO sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na malaki ang maitutulong ng pagbabawal ng POGO sa pagbawas ng krimen, lalo na't natuklasan ang mga illegal na aktibidad na ginagawa ng mga POGO hub sa bansa. A matter of prevention of the would-be crime or criminal activity, it is better dun sa cure o pag-iimbestiga mo. Okay, nung araw, nandyan yung robbery, extortion, kidnapping, nandyan yung even deaths and even other criminal activities like prostitution. So, may iiwasan natin yon. So, continuous yun. At mas lalo na ngayon kung the licenses are terminated. Itong mga internet gaming licenses na ito. Kabilang sa mga krimen na iniuugnay sa mga nadiskubring POGO hubs sa Parañaque, Tarlac at Pampanga ay ang kidnapping, prostitution, human trafficking, torture at iba't ibang uri ng scam. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang liderato ng Senado na dapat dumalo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado. Ito'y matapos mag-sorry ang alkalde kaugnay ng kanyang pahayag kamakailan na kumikestyon sa mga senador. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
Bagaman naunawaan ko yung pag-unawang hinihingi niya, hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya dun sa kanyang liham. Humingi ng paumanhin kay Senate President Francis G. Escudero si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng kanyang Facebook post noong isang linggo kung saan kwestiyon ito ang tila pagkahumaling o masyadong nakatuon ng atensyon sa kanya ni na Senators Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa halip na sa mga malalaking issue ng bansa. Sinagot ito kalaunan ni Senator Escudero at sinabing wala sa lugar si Mayor Guo para pagsabihan ng mga senador sa dapat iprioridad ng mga ito. Sa kanyang sulat, humingi ng dispensa si Guo kung nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang pahayag. Wala umano siyang intensyon na pagsabihan o diktahan ng mga senador sa mga dapat nilang bigyang prioridad. Nauunawaan rin umano niya na may sariling tungkulin at responsibilidad sa bayan ang bawat mamabatas at ang layunin lamang umano niya magbigay ng suwestyon sa problemang nararanasan ng kanyang mga kababayan sa Bamban. Kaya humingi ng tulong si Guo at pangunawa kay Senator Escudero dahil hindi na umano niya magampanan ang kanyang tungkulin sa mga nasasakupan. Pero hindi kumbinsido rito si Senator Escudero. Anya, hindi niya matatanggap ang pakiusap na hinihingi ni Guo hanggat hindi ito nagpapakita sa Senado. Kaugnay hindi lamang sa pag-unawa pero para matulungan din yung kanyang mga kababayan. Dahil meron naman pumalit sa kanyang Vice Mayor para ipagpatuloy ang trabaho ng pamahalaan sa Banban. Dumating man o hindi si suspended Mayor Guo, tuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga illegal na gawain ng mga pogo sa July 29. Ayon kay Senate President Escudero, pagtitiyak na rin ito na matutupad ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na tuluyan ang iba ng mga pogo sa bansa at mayroon na lamang hanggang katapusan ng taon para mag-alsa balutan. Muli namang tiniyak ng senador ang seguridad ng suspendidong alkalde sa oras na humarap ito sa Senado. Tingin ko pati siya'y naguguluhan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Mahirap din naman siguro malagay sa ganitong bingit ng sentro ng atensyon ng bawat ahensya ng pamahalaan. Subalit sa dulo, sana payuhan siya ng tama ng kanyang mga abogado na humarap at tapusin na itong yugto na ito sa parte ng Senado para makafocus at concentrate na siya sa mga kasong kinakaharap niya sa DOJ, sa Solgen at sa Sandigan Bayan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag ayuda sa iba't ibang sektor, ito ang isa sa ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA. Ayon sa Pangulo, bukod sa mga tulong na kasalukuyan ng tinatamasa, patuloy silang maghahanap ng ibang paraan upang makatulong sa mga nangangailangang mamamayan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Malaking hamon ang hinarap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pangunahin na sa supply ng pagkain. Kaya naman sa State of the Nation address ng Pangulo, binigyang halaga nito ang lokal na produksyon sa agrikultura. Kaugnay nito, inulat ni PBBM sa kanyang SONA ang mga ayudang ipinamahagi ng pamahalaan sa mga kaukulang sektor sa nakalipas na taon. Kabilang na ang higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suhi at pataba para sa mga magsasaka, nasa 300,000 inahin na mapaparami at mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka para sa mga mangingisda. Habang ginawa at inayos aniya ang mga fish port at cold storage upang suportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Tinalakay rin ng Pangulo ang pangangailangan sa patuloy na nutrisyon at pagbabakuna sa mga sanggol at mga bata. Kaya naman nais itong mapanatili ang pagpapabuti ng programa kontra malnutrisyon sa bansa. Kabilang narito ang bagong ayuda para sa mga buntis na nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa pamamagitan nito, ang isang buntis o ang isang ina na benepisyaryo ng 4Ps ay mabibigyan ng karagdagang tulong pinansyal na laan para sa kanya at sa kanyang anak. Ang tulong na ito ay upang matiyak na siya at ang sanggol na kanyang sinapupunan o batang anak
ay maaasikaso ng doktor, mababakunahan at mabibigyan ng sapat na nutrisyon. Binigyan din ng Pangulo ang bisa ng Pantawid Pamilyang Pilipino program sa mga nakalipas na taon. Marami na niyang may hirap na pamilya ang gumanda na ang kalagayan sa buhay dahil sa tulong ng 4Ps. Bukod dito, karagdagang benepisyo ang hatid ng pamahalaan para sa mga persons with disability o PWD at senior citizen. Halos dinoble na rin ang diskwento na ibinibigay sa mga PWD at sa mga senior citizen na tulad ninyo para sa mga basic necessities at prime commodities. Kinilala rin ng Pangulo ang malaking tulong ng mga overseas Filipino workers o OFW sa pagbago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay PBBM, ramdam hanggang dito sa Pilipinas ang sakripisyo ng mga bagong bayani. Kaya nais ng kanyang administrasyon na suklian ng pagpapahalaga at seguridad ng mga OFW. Patuloy ang ating pagtulong sa mga OFW. Hindi ito natatapos sa kanilang paglisan sa bansa. Karagdagang mga espesyal na pasilidad at serbisyo ang ating binuksan para sa kanila, tulad ng OFW Lounge sa NAIA at Seafarers Hub sa Maynila. Ang mga OFW natin na naapektuhan ng sari-saring mga kaguluhan tulad sa Israel, sa Gaza, sa Sudan, Lebanon at Yemen ay natulungan natin at naiuwi ng ligtas sa bansa. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos Jr. ang paglingap sa mga pinauuwing OFW at suporta upang magkaroon rin ng oportunidad na magkaroon ng sariling hanap buhay sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto na legal ang paglilipat ng nasa 89.9 billion pesos sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury. Paliwanag ng kalihim, sinundan lamang din nila ang utos ng Kongreso na mag-issue ng sirkular upang magamit ang mga pondo ng government-owned or controlled corporations o GOCC na natutulog lamang. Sa kasalukuyan, bukod sa PhilHealth, may malaki ring natutulog na pondo ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Dagdag pa ni Secretary Recto, malaki ang maitutulong nito sa ekonomiya ng bansa, kabilang na ang paglilikha ng mahigit 600,000 trabaho at maiiwasan ang dagdag utang ng bansa. Mayroon pa rin naman anilang 500 bilyong pisong pondo na matitira sa PhilHealth na maaaring magamit sa mga programa ng state health insurers sa loob ng 3 o marami pang taon. Nagkonsulta kami. Ito ba ay legal na pwedeng gawin? Tinanong namin ang GCG, OGCC, at saka ang GOA. Ang balik sa amin ng 3 ahensya ng pamahalaan, legal lahat ito. Sa puntong ito, makakasama naman po natin ngayong gabi para magbigay ng latest sa lagay ng panahon si Ginoong Benison Estareja, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Magandang gabi, Ginoong Estareja. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Monica, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po, nasaan na ang bagyong Karina at hanggang kailan ito mararanasan sa ating bansa? Sa ngayon po itong... Yes, as of 4 in the afternoon po ay huling namataan itong si Bagyong Karina sa layong 325 kilometers po east-northeast of Basco, Batanes at taglay na nitong maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit po dun sa kanyang sentro at may gustiness or pagbugso hanggang 185 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa rin pahilaga sa bilis lamang na 20 kilometers per hour. At base po sa latest track ng Pag-asa ay pahilaga pa rin ito at inaasahang lalabas pa rin ng Philippine Area of Responsibility sa Thursday morning po. Napakaliit pa ng tsansa na ito'y mag-landfall, tumama po sa ating kalupaan. Subalit habang umaakyat po itong si Bagyong Karina ay siyang mag-enhance pa rin ito ng habagat or southwest monsoon po in many areas of Luzon, Visayas and Western Mindanao hanggang sa Thursday po. Sir Benison, ano po ang mga wind signals na nakataas at this point? At anong mga lugar ang tatamaan nito?
Yes, sa ngayon po meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 sa lalawigan po ng Batanes. Doon pinakamalapit itong si Bagyong Karina. Habang signal number 1 naman po dito sa may northern portion of Isabela, buong Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Bago dito rin po sa may northern portion of Apayao and northern portion of Ilocos Norte. Yung mga nabanggit natin na lugar, sila po yung mga karanas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na sa Batanes, na siyang delikado po doon sa mga maaaring makasira po ng mga may hinang pananim or yung mga may hinang struktura hanggang bukas po yan. Okay. At Sir Benson, bukod dito sa Bagyong Karina, meron pa ba tayong minamataan o binabantayan na ibang weather system na malapit sa ating bansa o papalapit sa ating bansa? Yes po, kung pagbabasihan naman natin yung ating latest satellite animation, marami po tayong mga cloud clusters or kumpul ng ulap. For example, dito po sa may West Philippine Sea, ito pong mga kumpul ng ulap or cloud clusters ay associated po dun sa habagat na siyang pinalalakas po nitong si Bagyong Karina. Kaya asahan pa rin natin, simula po ngayong gabi hanggang bukas, yung mga minsan malalakas po ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Metro Manila, and halos buong Mimaropa. Ito po hindi dahil sa bagyo, kundi dahil po dun sa habagat na pinalalakas ni Karina. Pero in the next 3 days, after lumabas nitong si Karina sa Thursday, wala naman pong panibagong bagyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Benson Estereja. Hindi matatapos ang buwan ng Hulyo nang hindi na isasampa ng Office of the Solicitor General ang co-warrant of petition laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo upang tuluyan na itong matanggal sa pwesto. Magbibigay naman ng dagdag ebidensya ang Commission on Elections so COMELEC sa OSG para matiyak na malakas ang kaso laban sa alkalde. Ito ang balita ni Dante Amento. We're hoping to file the petition for co-warrant before the end of this month. May mga dumating na bagong ebidensya ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa nila naisasampa ang co-warrant of petition laban sa alkalde. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, kailangan nilang makatiyak na pulido ang ihahaing kaso upang magtagumpay sila sa layuning panagutin ito. Kaya lamang evidence keeps on turning up na lalong magpapatibay to what we already have. Kaya ini-incorporate na lamang namin yung mga new evidence that turn up dun sa Senate inquiry. Ayon kay Solgen Guevara, bago matapos ang buwan, ay maisasampa na nila ito. Una nang pinakansila ng OSG ang birth certificate ni Guo. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, may bibigay silang dagdag na ebidensya sa OSG. Ito ay manggagaling sa findings ng kanilang fact-finding team na nag-iimbestiga kay Mayor Guo tulad sa kanyang fingerprints. Partikular na rito nang bumoto siya noong 2022 at 2023 elections ay kabilang sa susuriin ng COMELEC. Tiniyak ni Chairman George Erwin Garcia na makatutulong sa Solgen ang ibibigay nilang ebidensya para lalong mapalakas ang kaso. Meron pa rin nga kaming fingerprints dito, yung certificates of candidacy at saka siyempre yung application as a registered voter. So yun sigurado makakatulong sa Solicitor General kung ano man din yung findings ng COMELEC. Sa Huwebes, pupunta ang COMELEC sa Bamban bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Commission on Elections sa COMELEC na mawawala na rin ang pangangambahan o pinangangambahan nilang Pogo Politics sa susunod na halalan. Ito ay matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon na tuluyan ng ipagbabawal ang Pogo sa bansa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nabawasan na ang kanilang babantayang pagsapit ng halalan na maaaring pagmumulan na iligal at malaking halaga ng pera na pinamumudmod sa eleksyon. Sobrang tiwala natin sa ating Pangulo pag sinabi niyang tama na yon. Wala nang Pogo, therefore, ibang politics naman. Narco politics, wetting politics, yun yung ating babantayan. Pero wala nang Pogo politics. Formal nang ilunsad ni United States Vice President Kamala Harris ang kanyang kampanya upang maging opisyal na kandidato ng Democrat Party sa November presidential election kasunod ng pag-withdraw ni President Joe Biden.
Bukod kay President Biden, dumarami na rin ang nag-iendorso sa kanya, kabilang na si US House Speaker Nancy Pelosi. Ito ang balita ni Sunny Cos. Thank you, guys. Patuloy na dumarami ang nagpapahayag ng suporta para sa presidential bid ni Vice President Kamala Harris. Kaya sigurado nang makukuha niya ang endorsement ng buong Democratic Party para maging opisyal na kandidato ng partido sa nalalapit na November 5 US presidential elections. Sa kanyang pagharap sa campaign staff sa Wilmington, Delaware, sinabi ni VP Harris na masalimuot ang kanilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na linggo. Sa kabila nito, kumpiyansa ang pangalawang pangulo na maipapanalo niya ang kanyang laban. Nangako rin siya na pagbubuklo rin ang partido at ipapanalo ang halalan. I have full faith that this team will be the reason we win in November. And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. It is my intention to go out and earn this nomination and to win. Nagpasalamat din siya kay President Biden sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya nito. Nangako si Vice President Harris na hindi niya sasayangin ang lahat ng ito at ipagpapatuloy ang mga nasimulan ng administrasyong Biden. Handa rin siyang harapin at labanan si dating US President Donald Trump. You know, as many of you know, before I was elected as Vice President, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And in this campaign, I will proudly put my record against his. Samantala, may ilang pangalan na rin na lumalabas para sa posibleng running mate ni Harris, tama si California Governor Gavin Newsom. Nakatakda naman ang Democratic National Convention sa August 19 hanggang August 22 sa Chicago, Illinois. Sunny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinananawagan ngayon ng Democratic at Republican lawmakers ang pagbibitiw ni Kimberly Cheadle bilang direktor ng Secret Service kasunod ng nabigong assassination attempt kay Donald Trump. Nangyari ang pananawagan sa kasagsagan ng House Oversight Committee hearing kahapon. Sa pagdinig na question si Cheadle sa isinagawang paghahanda sa July 13 rally ni Trump sa Butler, Pennsylvania, kung saan naganap ang pagtatangka sa buhay ng dating Pangulo. Not only should you resign, if you refuse to do so, President Biden needs to fire you because his life, Donald Trump's life, and all the other people which you protect are at risk because you have no concept of the aspect that the security footprint needs to be correlated to the threat. Inamin naman ni Director Cheadle na nagbigo silang pigilan ang plano laban kay Trump. The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades, and I am keeping him and his family in my thoughts. Tumanggi nang magbigay pa ng mga karagdagang impormasyon si Director Cheadle kaugnay sa naging operasyon nila noong araw ng insidente. Ibinida ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation address ang mga big railway ticket project. Ngunit para sa ilan, kaalinsabay nito dapat din isaayos ng gobyerno ang mga infrastruktura para sa vulnerable sector. Ito ang balita ni JP Nunez. Isa ang railway renaissance sa mga binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address kahapon. Nangangahulugan na nasa bagong panahon na ang railway sector sa bansa dahil sa mga big ticket projects. Ang iba dito ay kasalukuyan pang ginagawa. Ilan sa kanyang binanggit ang patuloy na pagbutas sa Metro Manila Subway Project kung saan katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapag ang nabubutas sa ilalim ng lupa. Gayon din ang inaasahang pagbubukas ng ilang istasyon ng LRT1 Cavite Extension at ang muling pagbubukas ng Philippine National Railways sa linya mula Naga City hanggang Legazpi Albay. Para magtuloy-tuloy ang mga railway project, titiyakin umano ng kanyang administrasyon na maisaayos ang mga issue sa right-of-way. We will make sure
that the right-of-way issues are resolved in the most equitable, efficient, and expeditious manner so that these will not get in the way of our infrastructure development. Ngunit para sa isang mobility advocate group, kaalinsabay ng mga railway project ay dapat ding tiyakin ang pagsasaayos ng iba pang mode of transportation. Ayon sa direktor ng Alt Mobility PH, dapat mas maging komportable ang biyahe ng mga commuter, lalo na ng mga vulnerable sector o yung mga persons with disability na gumagamit ng saklay at wheelchair. Kailangan ng mga tao makapunta doon sa rail station. Kung titingnan natin yung experience ng mga tao, kasi syempre paglabas mo ng bahay, wala namang stasyon ng train agad sa labas. So kailangan mag-interoperate ng rail services with other modes of transportation. Bukod dito, dapat ding tutukan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mas maayos na mga wheelchair ramp, elevator at escalator sa mga sakayan ng commuter. Sa obserbasyon ng Alt Mobility PH, maraming mga escalator at elevator ang hindi na maintain ng pamahalaan, kaya hindi rin ito napapakinabangan. Kung makikita natin, kapag tayo sumasakay ng MRT, kahit na lang sa atin mga able-bodied person, napakahirap ng pag-akyat sa mga sakayan ng tren. Kadalasan, hindi gumagana yung elevator or escalator. Sa pananaw naman ng National Center for Commuter Safety and Protection, malaki ang ginhawang maidudulot ng mga railway project sa bansa. Gayunman, daing ng grupo na sana ay isama sa mga pagpaplano sa mga proyekto ang mga commuter dahil sila rin naman ang gagamit ng mga ito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang bus at Egypt driver na sangkot sa road rage incident kahapon sa Maynila. Batay sa SCO, ilalagay sa alarma ang dalawang sasakyan, ang minibus na may plakang NHF 6733 at bus na plakang UVP 490. Pagpapaliwanagi ng mga driver kung bakit sila hindi dapat maharap sa mga kasong reckless driving, obstruction of traffic, disregarding traffic signs, at improper person to drive a motor vehicle. Nakatakdang isagawa ang pagdinig alas 2 ng hapon sa August 7 sa opisina ng LTO-NCR sa Quezon City. Patuloy na maghahanap ng paraan ng pamahalaan upang pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea nang hindi nakukompromiso ang ating posisyon at prinsipyo. Sa kanyang talumpati kahapon sa ikatlong State of the Nation Address, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na igigit natin ang ating mga karapatan at interes sa parehong patas na paraan na palagi nating ginagawa. Tiniyak din ito na hindi natin isuko ang ating karapatan sa naturang karagatan at hindi matitinag ang pamahalaan na ipaglaban ang nararapat para sa atin. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Nagpasalamat din ang Pangulo sa buong sandatahang lakas, Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa WPS sa ginagawa nilang pagmamatyag at sakripisyo upang pangalagaan ang ating teritoryo. Naniniwala ang isang political analyst na natugunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nais ng mamamayan na madinig sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA tulad ng usapin sa West Philippine Sea at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Dagdag pa nito, may kaunting banat din umano si PBBM sa nakaraang Administrasyong Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
at the very least, is what I would describe as cautiously aggressive. Okay? So he was very cautious. Hindi siya nag-agitate, hindi siya nagwa-warmongering, hindi siya nag-instigate na magalit ang mga taong bayan, and so therefore it's time to go to war with China. Walang ganon. So it was very diplomatic. Cautiously aggressive, ganito ay nilarawan ng political analyst na si Dean Ederson Tapia ang nilalaman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa University of Makati din, nabigyan diin ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng mga bansa upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa riyon. He emphasized the role of our regional partners to fortify regional security in Southeast Asia. So in other words, merong admission on the part of the President that the solution to the question is not only involving the Philippines and another country, but a more multilateral approach. Dahil dito ipinapakita na hindi pa rin anya nagbabago ang foreign policy ng Administrasyong Marcos sa pagresolba sa usapin sa West Philippine Sea. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ukol naman sa naging pahayag na ito ng Pangulo sa kampanya laban sa iligal na droga, ayon kay Dean Tapia, may kaunting banat ito sa nakaraang war on drugs ng Administrasyon Duterte. I think walang direktang atake sa Pangulong Duterte doon sa SONA ni President Marcos. Pero obviously, may mga konting banat. And makikita natin to particularly dun sa statement niya on the war on drugs. Nagpapakita rin umano ito na wala na ang konsepto ng unity sa kampo ng Duterte. Tingin ko, yung konsepto ng unity talagang kung pagbabasihan yung statement ng Pangulong Marcos na yun, wala na talaga yun. It was an obvious statement that my administration, at least insofar as the drug war is concerned, differs in strategy from the previous administration. Tungkol naman sa pagban sa Pogo, naniniwala ang UMAC din na tumugon lamang ang Pangulo sa matinding panawagan ng mamamayan ukol sa isyong ito. I think the President responded to the overwhelming clamor of the Filipinos to get rid of the Pogo. Sa kabuuan, nasagutan niya ni PBBM ang mga nais na madinig ng mga Pilipino sa kanyang ikatlong SONA. It's very safe to say that among the 3 SONAs that he delivered, this is by far the best among the 3 SONAs. No? Ang mga naging ulat ng Pangulo, I think, are the very same issues that the people want to hear. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapagpataas sa moral ng mga sundalo ang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang mga sakripisyo sa pagbabantay sa teritoryo na nasa West Philippine Sea. Ayon pa sa Armed Forces of the Philippines, magisilbing inspirasyon ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas na walang sawang nagsisilbi para sa soberanya ng bansa. Para naman sa atin itong koalisyon, dapat mailatag ng gobyerno ang mas komprehensibong plano sa WPS. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Sa buong sandatahang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapimpo ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Kapansin-pansin sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na bahagya itong naging emosyonal ng pasalamatan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga mangingisda dahil sa mga ginagawang sakripisyo sa pagtatanggol at patuloy na presensya sa West Philippine Sea. Sa opisyal na pahayag naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinabi nitong suportado ng AFP ang estratehiya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na daanin sa patas at payapang pamamaraan ang pagtugon sa issue.
Tiniyak din ito na nasa likod ng Pangulo ang AFP sa hangarin nitong mapalakas pa ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga bansang may kahalintulad na pananaw. Pinasalamatan din ito ang Pangulo sa walang sawang suporta nito sa AFP Modernization Program ng Sandataang Lakas. Ikinalugod din ng AFP ang ginawang pagkilala ng Pangulo sa kanilang sakripisyo para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Inspirasyon ito sa lahat ng mga tauhan ng AFP na walang sawang naglilingkod para tiyakin ang soberenya at kaligtasan ng bansa. Nagpapataas din ito sa moral ng mga sundalo upang magampanan ang kanilang tungkulin. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for the West Philippine Sea, ang suporta ng Pangulo sa kanilang pagsisikap sa West Philippine Sea ay lalong magpapalakas sa kanilang determinasyon na gumanap ng kanilang mandato ng higit pa sa tawag ng tungkulin. Samantala, ikinatuwa naman ng Atinito Coalition ang pahayag ng Pangulo sa paninindigan nito sa pag-iid sa karapatan sa West Philippine Sea. Ayon kay Rafaela David, presidente ng Akbayan at co-convenor ng Atinito Coalition, ang polisiyang ito ng Pangulo ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Ito ay para sa atin, panalo ng mamamayan, a people's victory. Ito ay isang significant triumph para sa ating national integrity at syempre sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga frontliners at saka fisherfolk. So we really celebrate this policy pronouncement na nireaffirm ng ating presidente yung very strong stand ng gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Anya kaya mahalaga ngayon na maging mapagmatsyag at dapat hindi mawawala ang public pressure para maging tuloy-tuloy ang paninindigan ng gobyerno para sa soberenya ng bansa. Pero para sa atin ito, koalisyon, kailangang mailatag pa ng pamahalaan ang mas komprehensibong plano nito sa West Philippine Sea. Mas komprehensibong plano sana on how we can really defend the West Philippine Sea. May mga elemento nito, no, yung self-reliance, but at the same time yung mas malawak na international alliance para sa international rules-based order. At sana yung roadmap at blueprint nito ay sana mas igting pa at mapalakas, mas maging klaro. Kasama na dyan yung magpa-file ba tayo ng case for another arbitration, lalo na pagdating sa paninira ng China sa ating sa Likas Yaman, sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinamamadali na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa sa panukalang batas na magbabawal ng Filipino offshore gaming operators sa bansa. Isang araw ito matapos na ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbabawal sa lahat ng POGO. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez on Tuesday directed the House leadership and top secretariat officials to come up with and ensure the swift approval of proposed measures that would give flesh to the directive of our dear President, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to impose a total ban on Philippine offshore gaming operations, POGO, in the Philippines. Nagbigay na ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez sa mga kasama nito sa liderato ng Kamara na tiyakin ang mabilis na pagpasa ng panukala upang tuluyang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pakiusap ni Speaker Romualdez sa lahat ng committee chairs gawin itong prioridad. Kasalukuyang nakabinbin sa House Committee on Games and Amusement ang House Bill No. 5082 at House Bill No. 10525 na nagsusulong na ipagbawal ang POGO sa bansa. Ito ay upang bigyan katuparan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lahat ng POGOs ay ipagbabawal na simula taong 2025 sa gitna ng mga iligal na gawain at kriminalidad na iniuugnay sa industriya. Bukod dito, ipagpapatuloy din ang House investigation sa mga kriminal at iligal na aktibidad na iniuugnay sa POGOs. Speaker Romualdez at the same time gave instructions to continue with ongoing congressional investigation on the operation of criminal syndicates
responsible for illegal activities linked to Pogo in order to unmask their modus operandi and their masterminds. Samantala, aminado naman si House Ways and Means Chairperson, Albay 2nd District Representative Joey Salceda na kailangan nilang maghanap ng pampuno sa bilyong-bilyong pisong halaga ng buwis na kinikita mula sa legal na pogos. May ilang paraan na anya silang pinag-iisipang gawin gaya ng paghahabol sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis sa vapes at sigarilyo, pagpasa sa motor vehicles users tax at iba pa. May basis na kaming habulin yung ibang mga buwis, di ba? Kasi kailangan namin punan. Trabaho ko mag-produce ng pera para sa gobyerno. Nang tanungin naman kung papatawan ng dagdag na buwis ang mga Pilipino, ang tugon nito. Ano, we go through a process. Number one is FIES, Family Income Expenditure. Who pays for it? Second, what is the impact on the economies? These are things that really are meant to tax the rich without affecting the growth. At the same time, it spreads the benefits to it is more redistributive. Samantala, inamin naman ni PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hindi ganun kadaling ipatupad ang utos ni PBBM na ban sa pogos. Wala pa ring malinaw na polisiya ngayon kung papaano ipatutupad ang ban sa pogos. Subalit inutusan na ni PBBM ang PAGCOR na pag-aralan ng bagong babang polisiya, samantalang nakaantabay din ng ibang ahensya ng pamahalaan kung papaano ipatutupad ang direktiba. Marami po talagang aspeto pa. Totoo ngayong umaga, nagtatawagan nga kami nila Secretary Benher Abalos, Secretary Laguesma ng Labor. Marami po talagang bagay-bagay pa that we have to sort out. Hindi po ganito kadali ang pagpapatupad ng utos ng Pangulo. Pero tulad ng sinabi ko na sa Senado, sa Kongreso, ako po ay susuporta at susunod kung ano man yung naging utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naghihintay na lang kami nung patawag as to the meeting and coordination na gagawin, kung ano yung magiging steps namin regarding dito sa pag-ubos o dito sa mga naiiwang mga Pogo hubs o yung mga Pogo operators. Ipinagtanggol din ni Tenco ang Pangulo sa desisyon nito at iginiit na pinag-aralan mabuti ito ng Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga bilang interim president ng Myanmar ang leader ng military junta na si General Min Aung Hlaing. Kasunod ito ng pagme-medical leave ni Acting President Min Suwe. Ipinadala na ng the Interim President's Office ang sulat sa State Administration Council Office na nagsasaad na ma-delegate ang mga responsibilidad ni Suwe kay Hlaing. Una nang napaulat na mayroong psychomotor retardation ang Acting President at kasalukuyang nakararanas ng malnutrisyon. Tungkit ng AFP Lady Gunner ang panalo sa Game 2 kontra sa PNP Lady Patrollers sa 3-1. Ginawaran naman ng individual awards ang ilang volleyball players sa UBL Season 2 final ceremony noong linggo. Habang ilang manonood naman ang napaglingkuran ng ilang government agencies kahapon. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Naging makulay ang pasimulang labanan ng pinagsamang puwersa ng iba't ibang koponan sa sinagawang exhibition game ng Team Charity at Team Goodwill sa UNTV Volleyball League Season 2 Finals, kung saan nasungkit ang Team Charity ang panalo. Bigo naman ang PNP Lady Patrollers na makuha ang Game 2 sa Best of 3 series matapos tambakan ng AFP Lady Gunner ang Lady Patrollers sa 3-1. Sa first at second set, nagpakawala agad ng mabibigat na atake ang AFP Lady Gunner kontra sa PNP Lady Patrollers sa tulong nila Mabayad, Madulid, Betinho at Hake. Habang dumipensa naman ang Lady Patrollers sa tulong nila Oliveros, Etucas, Gomez at Ronquillo.
Ngunit nakuha pa rin ng Lady Gunner ang unang magkasunod na set sa score na 28-26, 25-12. Sa third set, doble kayod ang Lady Patrollers sa kanilang floor defense sa tulong ng power at quick attack ni Olaveros, Etucas, Gomez at Ronquillo, kaya nakuha nila ang third set 16-25. Sa fourth set, nagtuloy-tuloy na ang struggle ang Lady Patrollers sa mga explosive attack ni na Madulid at Mabayad, kaya nakuha ng Lady Gunner ang huling set sa score na 25-16. Best player of the game, si May Madulid na may 26 points, 22 attacks, 3 blocks at 1 ace. Kaya yung PNP kasi pinag-aralan talaga namin ng lahat ng kilos nila. So kailangan lang naman ng AFP. So ang PNP lahat naman gustong manalo. So ang PNP, mahirap silang talunin. So kailangan talagang pag-aralan. Yung mga player ko siguro nanibago sila sa court adjustment at saka sa crowd siguro medyo marami. Nanibago siguro sila. Ano lang namin kung anong mga pagkukulang namin ngayon sa larong ito, yung mga errors nila, service, medyo hindi sila nag-load kasi nanibago nga sila sa court. Ginawa naman ng individual award ang ilang napiling volleyball players sa sinagawang awarding ceremony sa UVL Season 2. Ito ay sila Gang Abellana bilang Best Open Spiker, Kia Gomez, Best Opposite Spiker. Best Libero naman, si Mai Magpagtay. Best Middle Blocker, AJ Mamangon. Best Setter at Best Server, Yen Olores. Best Scorer at Season MVP, si Ces Oliveros. Na-shock talaga ako yung season MVP kasi maraming malalakas na spiker. Kaya siguro yung feeling ko naging happy. Hindi ko na in-expect nga ako yung ma-MVP this season. Napagservisyohan naman ng ilang government agency ang ilang manonood sa UVL Season 2 Finals. Kasi po kapag pipili po doon sa mahirap po kasi abutin ka pa ng mga baka kang malas-malasin po abutin pa ng isang araw po. Kaya dito po mas madali po. Kaya dito ko naisipan magpaano. Nandito po ako ngayon para sumuporta po sa UNTV Volleyball League po. Tapos nalaman ko din po na meron pong sa DFA na passport. Eksakto naman po na gusto ko po mag-renew. Opo, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Nakanood na po kami ng volleyball, nakapagpa-renew pa po kami ng passport namin. At hindi po kami pupunta sa malayo para pumila. Importante po sa akin ito kasi nakakatulong din po ako sa kapwa ko kapatid sa panonood. Kasi malaking opportunity po sa akin ito kasi galing pa po ako ng probinsya. Aabangan ang huling bakbakan ng AFP Lady Gunner kontra sa PNP Lady Patrollers sa Game 3 ng UVL Season 2 Finals sa July 28 sa Phil Oil Arena, San Juan, Manila, alas 3 ng hapon. Mapapanood ito ng live sa social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tulong muna bago balita. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumemplang sa kalsada sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Aminado ang angkas ng rider na nakainom sila ng alak. Buti na lamang malapit sa lugar ang UNTV News and Rescue Team na nagsasagawa ng rescue training sa barangay kaya mabilis na narespondihan ang aksidente. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Aksidente. Nadatnan ko na lang siya na di na sa nadatnan na mo. Opo. Tapos tinulungan lang namo na kay naipit na siya. Naipit na po. Naipit na tapos siguro ko nag-i-error ito. Tapos binuhat na lang namo. Binuhat na lang po para makuha niyo po doon sa kanal namin. Opo. Kay delikado na kay na sa ipit siya. Opo. Ululuwat dito sa may Habang ongoing ang training ng basic life support at basic first aid, ang team ng UNTV News and Rescue sa isang barangay sa Sorsogon, isang residente ang lumapit at humingi ng tulong. Ito ay kaugnay sa nasaksihan nilang aksidente sa kalsada sa Sitio Lucha, Barangay Bulacau, Gubat, Sorsogon, pasado alas 2 ng hapon, July 22. Kinilala ang rider na si Morris Bolaños, 38 years old na residente ng Putiao, Barcelona, Sorsogon. Nagtamo ito ng iba't ibang gasgas sa katawan at tuklap sa tuhod na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue.
Ayon sa kasama ng rider, pauwi na sana sila galing sa trabaho nang biglang may nakasalubong na sasakyan sa bahagi ng kurbadang daan kaya nataranta at nauwi sa pagkasemplang ng minamanayong motorsiklo at tumilapon sa kanal. Sa binto ko, nag-inuman kasi wala ngang work kasi walang bato Walang dumating na materyales kaya nag-inuman na lang kami. Pero sakto lang naman inom, hindi naman yung ganun na lasing-lasing. Barcelona. Ayon naman sa residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng aksidente, nakita na lamang nila na nandoon na sa kanal ang biktima kaya tinulungan umano nila itong makalis sa pagkakaipit. Matapos lapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang rider, ay kaagad naman itong dinala sa Gubat District Hospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ang pagbaha ang 7 barangay sa bayan na Santa Ana, Cagayan ngayong araw dahil sa epekto ng Typhoon Karina. Samantala, ilang kalsada naman sa Cordillera Administrative Region ang hindi madaanan dahil sa mga landslide. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, bukod sa bayan ng Santa Ana, may iba pa bang mga bayan sa Cagayan na binaharin? Yes, Monica, sa monitoringan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Ana sa kanilang monitoring kaninang umaga ay nakaranas ng pagbaha ang Central 2 ng Barangay Kasambalangan, Purok 1 ng Barangay Centro, Zone 5 ng Barangay Diora, Zinungan, Zone 5 ng Barangay Dungeg, Purok 1 and 2 ng Barangay Rapoli, Central 2 ng Barangay Palaweg at Zone 5 ng Barangay Visitasyon. Ang mga nabanggit na lugar ay madalas bahain lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Kaugnay rito, 11 pamilya ang nasa evacuation center na binubuo ng 31 na individual habang 8 pamilya naman ang nasa individual ang pansamantalang nakikitira sa kanilang kaanak o kapitbahay. Agad namang nagpabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana sa mga nasa evacuation center. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa lugar dahil sa bagyo. Sa ngayon, bahagya ng tumila ang ulan ng lugar pero patuloy pa rin ang kanilang monitoring lalo na sa mga lugar na mababa. Samantala, ilang sasakyan ang bahagyang nasira at natrap dahil sa pagguho ng lupa sa kahabaan ng Cannon Road sa Camp 4 to Babenguet habang ang bagyong Karina ay tumama sa halos lahat ng bahagi ng Northern Luzon. Walang naiulat na nasugatan sa kabila ng sunod-sunod na pagguho ng lupa at paglaki ng Bued River sa pinakamalaking o pinakamaikling rutang papasok at palabas ng Baguio City. Ang Asin, Nangalisan, San Pascual Road hindi pa rin madaanan dahil sa landslide. Ang Baguio Bawang Road sa Sablan, Benguet, one passable lane dahil sa natumbang punong kahoy. Not passable din ang Banawe, Mayuyaw, Alfonso Lista, Isabela, Barangay Road dahil sa soil collapse. Sarado sa mga motorista ang Camp 1, Indaok, Twin Peak Provincial Road dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, kinansalan ng pamahalang lungsod ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Monica, kasama rin kansilado ang pasok ng mga City Hall employees dahil pa rin sa pag-uulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Wala ring tigil ang ulan sa Metro Manila ngayong araw. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Marikina River. At ugnayan po ay makakausap natin si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi, Sir June, at sa mga nakikinig sa atin. Apektado daw po tayo, sabi po ng Pag-asa kanina, ng monsoon rains o ng habagat. Kanina po, bago kami umere, nakita ko po doon sa inyo pong CCTV sa ang level po ng tubig ngayon sa Marikina ay, kung di po nagkakamali kanina, ay 14 meters po, which is normal pa naman po. Paano po ang ginagawa niyong paghahanda, Mayor, kung sakasakaling magtuloy-tuloy pa po ang pag-ulan mamaya pong gabi? Una ay naka-preposition na yung ating mga rescue equipment at pati ang mga evacuation camps natin ay binuksan na rin natin. Bahagi ito ng protocol na isinasagawa natin.
tuloy yung ating massive dredging sa Marikina River. Ito year-round ginagawa, no? Kaya yung water carrying capacity ng Marikina River ay lumaki. Kaya nakita natin sa kabila ng malaking rainfall count na umabot din ng 90 millimeters kaninang tanghali, at naging malakas yung pag-ulan sa upstream area ng Marikina River. Ibig sabihin ito yung nasa may bandang Montalban, San Mateo, Antipolo. Pero hindi pa rin umaabot doon sa critical level dahil nga doon sa lumapad at lumalim ang Marikina River. Oo nga po, base po sa sinasabi niyo, Mayor, bagamat hindi pa naman po talaga gawa ng tuluyan po, para yung ginagawa po dyan sa Marikina River, pero nakikita na po yung epekto. Ganun po ba yun, Mayor? Tama, ganun ang nangyayari ngayon. Dahil yung dating 70 meters, naging 100 meters na ang lapad ng Marikina River. At yung dating 15 meters na lalim ay umabot na tayo sa 20 meters. Ang target talaga ay 22.5 meters. Ito yung tuloy-tuloy na ginagawa natin. 22.5 para yung kumagkaroon na ng pag-ulan na kasing lakas ng Undoy, yung nakakaraang bagyong Undoy, may 10 taon na nakakaraan, ay hindi pa rin umapaw yung ating ilog sa mga mababang komunidad. Bukod po sa sinasabi niyong dredging at rehabilitation po dyan, meron pa po ba kayong mga flood control projects sa Marikina para mas makita na epektibo itong ginagawa niyong mitigation na ito, Mayor? Kasabay nung dredging ay yung slope protection, yung paglalagay ng mga tike sa kahabaan ng ilog ng Marikina o Marikina River. 11 kilometers ang haba nito. At may mga strategic area na nilalagyan din ng mga pumping station. Merong 3 pumping station na ginagawa sa ngayon o nire-rehabilitate yung iba, tulad ng nasa loob ng Provident Village sa Barangay Tanyong, at yung isa doon sa Tumana Creek. May isang malaking pumping station na ginagawa ron. Ito yung mga mahalagang component din ng ating flood mitigation project along Marikina River. At maliban doon, yung isa nating flood interceptor dito sa Sumulong Highway, gumagawa tayo ng double barrel drainage. Halos kalahati ng highway ay binabaunan ng malaking tubo ng drainage para yung ilang yung tubig galing doon sa lower Antipolo area outside of Marikina hindi pumasok sa Concepcion 2, yung barangay na katabi ng Cainta, at diretso na sa Marikina River. Ito yung lateral drainage na tinatawag. Ang dredging ginawa natin sa outfall area, doon sa pababa, palabas ng Pasig River. Kaya nakita natin yung mabilis ang agos at naiwasan yung overspilling ng tubig. Effectively ay talagang na-address natin yung problema ng pagbaha. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, Mayor Marcy Teodoro. Salamat po, Roger, at mabuhay po kayo. Salamat po. Alright. Maraming bayan ngayon sa probinsya ng Bulacan at Pampanga ang nalubog sa baha bunsod ng malalakas na ulan simula pa kagabi. Sa Mariveles, Bataan, ilang lugar ang apektado ng pagguho ng lupa. Mula sa Malolos, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, magandang gabi. May mga pinalikas na bang mga residente na apektado ng pagbaha dyan sa Bulacan at Pampanga? Yes, Jun, tama ka. Dito sa parting Balagtas, Bulacan ay may pinalikas na dito sa lugar ng Barangay Wawa, kung saan nga ay yung mga residente dito sa isang street sa sulok sa Barangay Wawa ay lumikas sa isang sa port ng Barangay Wawa. At maging sa Pampanga, yung ibang mga residente ron ay patuloy ng minomonitor naman ng PDRMC kung sila ay magsisilikas, particular doon sa bayan naman ng Masanton.
Walang nagawa kundi lumusong sa maitim na tubig baha ang mga kababayan natin sa probinsya ng Bulacan at Pampanga. Epekto ito ng pag-apaw ng tubig sa ilog, dala ng high tide at malakas na pag-ulan na naranasan pa kagabi. Sa Bulacan, ang bayan ng Malolos, Paumbong, Balagtas, Iginto at Kalumpit, maging sa Agunoy ang pangunahing apektado. Sa Agunoy hanggang Hita ang baha sa Kabayanan, ilang tricycle na rin ang tumirik sa tubig. May ilan namang palaisdaan din ang umapaw sa Barangay San Pablo. Ang iba naman ay napilitang sumakay ng bangka sa gabewang na baha sa Barangay Santo Rosario, Mercado at kalapit na barangay. Sa Malolos, baha rin ang palengke at parting bayan. Sa Barangay Malis, Giginto naman at Barangay Wawa at Balagtas, Bulacan ay umabot ng hanggang tuhod ang baha. Sa ulat naman ng Office of the Civil Defense sa probinsya ng Pampanga, 22 barangay ang apektado, pinakamarami ay sa bayan ng Masantol. Ay kanina walang nabayawang may tubig kasi yung sinamayan ng hangin at ulan. Ngayon lang ako lumapit sa dyan kagabi. Kaya ring out niya yun may tubig pa. Samantala, ilang paaralan din sa bayan ng Agunoy, Malolos, Kalumpit at bayan ng Masantol, Pampanga ang binha ang paaralan kung saan postpone ang kanilang brigada eskwela. Ayon sa Office of the Civil Defense, hindi lang ang baha ang kanilang tinututukan, kundi ang posibleng landslides sa mga bulubunduking lugar sa gitnang Luzon. Pangunahin na sa kanilang minomonitor ay ang bayan ng Maribeles kung saan nagkaroon ng landslide kahapon at kanina umaga sa Barangay Pasico at Malaya. Sa tala ng PDR Mabataan, nasa 49 families na ang lumikas malapit sa gumuong lupa. Ilang bahay naman ang pinangangambahang tabunan din ng lupa sa lugar. Karamihan sa mga nagsilikas sa kanila ay nagpunta sa kanilang sa mga barangay hall. Yan, lalo na po ngayon. So, maraming ulan po ang itinulot ni Karina sa atin, lalo na po dito sa Central Luzon. So, of course, wag po muna tayo sigurong masyadong lalabas ng ating mga bahay. Hindi naman po ganun ka-importante yung ating pong pupuntahan for today and for the rest of the week, no, para makaiwas po sa mga ganito. And yung ating pong mga local DRMOs ay patuloy po yung assessment and monitoring doon po sa mga landslide prone areas po natin, no, dahil po marami po yung ulan na naibuhos po ni Karina, no. Samantala, hindi lang ang Bulacan at Pampanga ang nakaranas ng malakas na pag-ulan, kundi naranasan din ito sa buong probinsya sa Central Luzon, maging sa Zambales kung saan maraming mga mangingisda ang pinagbawalan ng pumalaot sa dagat. Yun sa kasalukuyan nga, dito sa parting Balagtas, Bulacan, sa Panginay, kung mapapansin mo sa aking likuran, ay madalang na yung mga sasakyan na dumadaan dahil tumitirik ang mga sasakyan dito. At yung mga bus, kasama na yung mga four wheels, ay hindi makadaan mula dito sa Panginay, sa Balagtas, hanggang doon sa bayan ng Bulacan, ay apektado nga itong mga kababayan natin na mga sasakyan, pati yung mga residente ay nahihirapan na rin sa paglusong sa tubig na umaabot na nga ng hanggang tuhod. At yung latest slide mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Yun. Nestor, yung bang nasa likod mo, sasakyan ba yan? Bay tumirik din? Tama ka, Jun. Itong tricycle na ito ay tumirik. At mayroong mga naglalakas loob na mga tricycle na dumaan, pero isang problema dito, walang garantiya ang mga barangay official dito dahil pagka tumirik sila ay kakatake nila sila papunta sa gilid at maaaring masira nga yung kanilang mga sasakyan. Yun. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Ginamitan ng artificial intelligence ang inilabas na video ng lalaking gumagamit ng ilegal na droga para magmukha itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group sa ginawang press conference sa National Bureau of Investigation. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, mapapansin ang discrepancy sa facial features ng Pangulo kabilang sa size ng tenga, shape ng mata, ilong at sideburns o patilya.
Kaya naman sinabi ng ACG na fake at hindi ang Pangulo ang nasa video. I will not judge so much on the facial features because the same din sa mga doctors ng forensic doctors ng NBI. But just to inform you that we used a particular tool to examine the video from the actual photo of the president. At nakita natin doon, we have a tool with multiple algorithms at lumabas doon na talagang hindi siya yun. Ang NBI sinabing may listahan na sila ng mga taong sangkot sa paglalabas at pagpapakalat ng naturang video. Nauna nang sinabi ng PNP ACG na kakasuhan ng mga nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video. Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Tiniyak naman ng pangalawang Pangulo na hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. Umaasa rin siya na ang hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang paglaganap ng ilegal na droga at krimen sa bansa. Hindi pulis ang nagbabantay sa Vice Presidente kung hindi mula sa Presidential Security Command gaya ng mga nagbabantay sa Pangulo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag puwersa para magpatrolya. Hindi lamang anya opisyal ng pamahalaan ang tinanggalan kung hindi pati na rin yung mga retired general. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 4:27 na nagsasabi, "Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.